Eto na, matinding parusa kay Senador Escudero. Makukulong ng 6 na taon. Nako, ay medyo matagal-tagal din ho. Sa bilangguan ang bubunuin. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, mainit-init pa. Ibabahagi ko po sa inyo itong latest development tungkol dito sa matinding kinakaharap ngayon ni Senador Chescars Escudero. Dito po sa napakainit na usapin na bilyones na pera ng taong bayan, pera nyo, pera ng taong bayan, kaya't dapat parusahan ho siya na 6 na taon na pagkabilanggo. Nako, ayari na ho. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. Ito mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo kung ano na po ang nangyari dito sa controversial na usapin po ay bilyon-bilyon. Nako, hindi po milyon dito ha, bilyon. Gaano ho karami yan na buwis na taong bayan ay saan ho dinadala ni Escudero. May alam na ho kung saan dinadala. Mas mabuti pa, pakinggan po muna natin ito. Itong kaparusahan ni Escudero. Mayroon kang ang bilyones, ba't mayroon namang naghihimas ng rihas na bakal? Shoutout po sa lahat. Ito po, nako. Ngayong Huwebes, sa wakas, nagsalita na rin ang Commission on Elections. Iimbisigan daw ng COMELEC mga kontratistang may proyekto sa gobyerno na nagdodonate sa mga kampanya ng mga kandidato. Tinanong kasi si Garcia kung iimbisigan ng COMELEC ang pag-donate ng ilang kontratista sa mga nakaraang eleksyon. Ang sagot po ni COMELEC Chairman George Garcia, inutusan na ang political... Inutusan na, mga kaibigan. Maliwanag ko na maganda po ang development dito. Dahil ayon po dito, sa ibinahagi ko sa inyo ay inutusan na. Alam niyo, ay naunawaan ko ang ating mga mahal na taga-subaybay sapagkat sinasabi nila, bakit ngayon lang ito ika nga po'y mapaparusahan at bakit ngayon lang inutos? Ay tama nga naman, di ba? Bakit kung walang nagbulgar ay hindi pa nyo ito matutunton? Di ba trabaho ng COMELEC? Inamin nyo naman at pwedeng walang magreklamo kapag mayroon kayong pinangahawakan na katunayan, ebidensya na ito ay dumadaan sa illegal na ganyan ho, na katulad ng nasasado dito na bilyones na pera ay illegal ho ang pagkakakuha niyan. O ay meron kayong resibo dapat noon pa, o sabihin natin baka nakalimot kayo o mayroon tinititigan at mayroon tinitingnan. So ngayon, ang pinangahawakan namin diyan ho sa COMELEC ay kayo ho ang may kapangyarihan para ito ho ay bigyan ng anumang action. Wag sana ho puro dada. Maliwanag dyan na inutos na. Ano ang inutos na? Ay maraming ibig sabihin ng inutos. Sana naman hindi puro balita ito na lumalabas sa balita na itong si Escudero ang hatol ay 6 na taon. Mga kaibigan, kung may kung pa, mamaya natin idiretso. Patapusin po natin to, mga mahal kong taga-subaybay. Ito, talagang Finance and Affairs Department na suriin ang issue na ito. Ang pinagmulan ng kontrobersya, ang story ng Rappler nung nakarang linggo, kung saan lumitaw na ang pinakamalaking campaign donor ni Senator o ni Senate President Jesus Escudero ay ang presidente ng isang malaking government contractor. Si Ginoong Lawrence R. Lubiano nag-donate ng 30 million pesos sa 2022 Central Campaign ni Escudero. Si Lubiano po ay presidente ng Centerways Construction and Development Corporation na mayroong higit 5 bilyong pisong halaga ng mga kontrata mula 2020 hanggang 2024. Nako, gaano kalaking pera yan? Nag-donate ho itong contractor na ito nung campaign ni Escudero ng 30 million. But ang supli naman ho at ang ganti ni Escudero ay ilang bilyon, napakalaki ho.
mga kaibigan. At magkano? Diyan po dumadaan yung tinatawag na mga kickback. Wala ang problema tayo. Taong bayan, alam ko, madaling kausap. Walang problema yan sa taong bayan. Buwis yan eh. Diba? Karapatan ho namin, taong bayan, na magbayad ng anumang buwis. Dapat naman ang buwis, lalo na mga OFW na pinag-iihirapan ho, dapat ay mapunta, hindi po sa iilang tao lamang na bulsa. Ay makakapalang bulsa nito eh. Hindi lang mukha ang makakapal ho nito eh, pati bulsa. Kita, at saka bawal na bawal, mga kaibigan, di ba? Eto, at ano ang hatol? Ano ang magiging kaparusahan ni Escudero dito? Kapag ito ho ay nagkaroon na ika nga po'y anumang aksyon na dapat legal. Hindi sabi ko, hindi puro balita dapat eh. Dapat may aksyon. Nandyan ho. Ipa-plus ko sa screen. Yes, nasa records yun. Nakakuha ng 30 million galing Center's Way. Ayon kay Escudero. Sabi naman ni Comelec, sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato. Yung pong mga contractors ng pamahalaan. Diyan po kasi nagmumula. Yung ika nga po ay mga kickback at ika nga ay ang tawag dito ay kutong-kutong. Pag nanakaw ng pera ng taong bayan, nandito ang kaparusahan. Nandyan ho. Sila ay bawal mag-contribute. Nasa na? Babasahin natin. Sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato. Yung po mga contractors ng pamahalaan. At kahit anong political subdivision o kung sino man, yung mga kontrata sa pamahalaan na po kung ito ay public works. Election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Paliwanag ni Garcia sa isang panayam sa unang balita ngayong Huwebes, Agosto 14. May pagkakakulong daw po ng 6 na taon at nakakuha po tayo ng impormasyon na yan po ay disqualified, hindi na pwedeng kumandidato tumawak ng anumang posisyon at syempre biglang tatanggalin din ho diyan sa Senado, hindi lang po sa pisto at sa Senado kapag ito ho ay napatunayan. Kailan ito mapapatunayan, mga kaibigan? Yun ang tanong. Ang kapangyarihan ay nasa Comelec. Kung hindi pa nagkaroon ng pagsisiwalat ang Rappler, bakit hindi nyo ito tugunan noon? Bakit hindi nyo ginawan noon ng aksyon na legal ito? Ito pala ay bawal. Bakit ngayon lang kayo magsasalita? Kaya lumalalim ang ika nga po'y dumarami ang mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Dahil wala pong aksyon. May batas nga, ba't wala namang aksyon? Abangan po natin ito. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng naman fake news. Malinaw po diyan, 6 na taon na pagkakakulong. Ito ho ay mapapatunayan. At syempre, pagpatalsik diyan ho sa Senado at anumang posisyon ay hindi na pwedeng humawak. Sanlay ko sa video na ito. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.